Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Alright. Asang mainit na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Po nyo ang balingkod, Alasinto, nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. Hello, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan. Murang mga kaigsunan, nawala man ng tingog sa atong angkorman nga, kita na po na, Okay, anyway, mayong udto o kumusta ang atong mga kaparintihan, mga kaigsunan nga naminaw sa atong tulumanon, hinaot nga naalang gyapon ta sa maayong panglawas, sa maayong panghuna-huna, sa maayong kabubuton. Oy, diya sa payaw daghan kay naminaw diya sa munisipyo, no? Maayong hapon silang Sara diya sa Luan. Diyan sa og mga kauban nga opisina nila diha sa munisipyo. Og tanang mga naminaw, mayong hapon kaning dalan kining lang gihapon si Abdel di sa manang unsa ni kanang mo imbitar sa inyo nga maminaw hantod alas 3 sa atong tulumanon kining radyo Mindanao. Salam duwa kanay gatantan mga don mga rayong. Nakita niyo mga waktu ini. Yan inisab kita na yung programa na to, Radio Mindanao. Diha makusog station. Amunin RPND Triple X. Salam duwa kanay gatantan. Binabati natin yung mga taga Basilan Province. Siyempre sa Sulu, Tawi-Tawi. At yung ating mga kababayan sa Sabah, Malaysia. Ganun din sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, del Sur, at sa iba pang bahagi ng Mindanao, sa Central Mindanao, Cotabato City. Marami nakikinig sa atin dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Dyan sa ARMM, Bureau of Public Information. Kay Director Amir Mawalil, good afternoon sir. At siyempre kay Governor Mujib Hataman na nakikinig ngayon. At dyan din sa kay Governor Toto Tan ng Sulu Province, yung masipag na gobernador ng Sulu. Pakadaming balita ngayon sa Sulu Province, grabe. Kababalik lang natin kanina, sakay buti na lang available yung eroplano ni Papang Sakurtan at nakasakay tayo at pabalik. Kung hindi, nako, nag-iisa na naman tong si Abdel Diza. Pag nag-iisa yan, nako, ubos yung isang oras kababate. Parang hindi sanay sa radyo. So anong latest natin ngayon, brother? Gikan man ka sa Sulu, sa ulo mga kaigsunan. Gikan si Abdel, mungutan na siya kung sa may mga balita dito sa Sulu. At tingali, bahin niya ng mga development diha sa Sulu nga dahan kay mga proyekto nga kining nakahimo nilang atong gobernador diha. Si Gobernador Toto Tan o mangutan na niya kung sa may dito nga murag naana po yung mga unsa ni mga proyekto o nagsugod na ba ang mga proyekto diha sa atong gobernador Sir Al. Kay lagi gusto lagi tang atong pong mga silingan, ang atong mga sugis kanginan, gusto nga unsay kining development diha sa Sulu, di ba? Marami. Actually nagsimula na yung, di ba, yung mga Go Negosyo program projects mga kaibigan. At marami ang may mga housing projects na, may mga seminars na rin from SM Foundation para sa ating mga magsasaka. At tuloy-tuloy ito. At mabuti naman at marami ang
ang nakikinabang sa kasipagan nitong si Governor Toto Tan. At syempre, kay Papang Sakurtan, na kahit private citizen na, napaka-aktibo pa rin. O nag-iingon nila nga go negosyo diyan sa Sulu. Oo nga. Go Negosyo Project. Go Negosyo. Ito dahil kay Tatay Digong Duterte. At napakaganda naman ng mga, yung mga feedbacks mula dito kay Governor Toto Tan. At, pag masipag ang leader mo, what do you expect? At siyempre, tuloy-tuloy ang mga proyekto. Yan ang gusto natin. Ayaw natin nung tatamad-tamad. Pag yung leader nyo medyo mahina, nako, walang manyanyari. Kaya kailangan, pag masipag ang leader, mga kaibigan, ganado yung mga civil servants natin na magtrabaho. Walang papatay-patay, walang pepetik-petik dito, puro trabaho. Knowing itong si Governor Toto Tan, talagang masipag yan kahit hindi pa siya naging gobernador. At lalo pa ngayon, nung nandiyan tayo, maraming mga proyekto, programa ang inilunsad. At siyempre, nandiyan din si Vice Governor Nurinisa Tan, si Mamang. At siya ang nanguna diyan sa Philippine Rural Development Project ng ARMM na nagkaroon ng isang araw na conference sa mga municipal and provincial stakeholders. At after the conference, ay nagkaroon din ng orientation workshop. The other day lamang to, mga kaibigan, dahil ang Sulu Province o ang Sulu Provincial Government ang siyang nag-host ng event. At itong si Vice Governor Nurinisa Tan ang siyang nanguna o nag-represent dito sa ating lalawigan. At winelcome niya itong mga taga ARMM na sa pangunguna ni Executive Assistant Celso Limas. At as usual, todo din, pasasalamat din yung yung contingent ng ARMM na nagtungo sa Sulu. Kasama nitong si PRDP team, Celso Limas. Itong PRDP, mga kabing, ito yung kanina yung binanggit natin, ang Philippine Rural Development Project. At pinangunahan to ni Celso Limas, yung tumatayong Executive Assistant. At naroon din, mga kabigan, si LC Omandam, na siyang planning officer, si Dr. Faisal Abdul, na isang ekonomista, si Dr. Tong Pingyaman, isa sa mga opisyal, at si Abdulhan Sabdani. Gayon din si Abdul Nasser Badawi, si Milba Karinan, at si Nasrullah Dilangalen. At maraming pinag-usapan. Actually, nandun nga si yung Sulu Provincial Agriculturist Officer natin, si Mercian Aspi. At yung alkalde ng Pangutaran, si Mayor Taib Amilhamcha. At siyempre si Mayor Jing Loong ng Parang ay naroroon din, nakita natin. At yung mga iba pang mga municipal engineers, planning and development officers, mga magsasaka, mangingisda. Alam niyo, mga kaibigan, itong PRDP, yung Philippine Rural Development Project, ay isa tong proyekto na funded by World Bank. At nagsimula to noong 2015 at magtatagal to hanggang 2020. At ito ay, this is designed to establish yung climate smart and market-oriented na agri-fishery sector. Of course, in partnership sa mga local government units at iba pang mga industry player. Ito ay upang makapag-provide ang PRDP ng infrastructure, technology, and information sa mga stakeholders. At naging maganda naman yung kinalabasan ng seminar, workshop, tsaka orientation. Actually, nandun nga si Regional Secretary Alexander Alonto Jr. Ng Department of Agriculture and Fisheries ng ARMM. At maganda yung speech nga ni Mamang Nurinisa Tan, yung Vice Governor ng Sulu. Napaka very warm yung pagkaka-welcome niya
sa mga taga ARMM. At despite na merong konting gulo dyan sa kabundukan ng Sulu dahil sa ongoing military operations against the Abu Sayyaf, hindi nagpapatinag yung mga sibilyan, yung mga tausug sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Kaya nga sabi ni Mamang Noronisa Tan, nilista ko, sinulat ko, sabi niya, ito the residue of wars and conflict are still being felt in Sulu and Mindanao. We cannot in all honesty pinpoint a single cause for the sorry state of affairs besetting the region, yung ARMM. And this is compounded by the lingering sense of antipathy in the past, where neglect and isolation permit the region. Ayan ang sinabi niya. Nilista ko talaga to. Dahil totoo yun, mga kaibigan. Talagang neglected ang lalawigan ng Sulu. At siyempre, I'm sure, ganun din sa mga ibang lalawigan ng ARMM. Dahil talagang kulang mga kaibigan ang suporta ng pamahalaan. Pero siyempre, para makasurvive, kailangan talaga magsikap ang lalawigan ng Sulu. Sariling sikap to. At mabuti na lamang mula sa kapanahunan ni Papang Sakurtan hanggang ngayon kay Governor Toto Tan ay talagang sustain mga kaibigan. Yung mga iba't ibang proyekto, makikita naman yan. Ako nga, nagtanong-tanong ako sa mga residente na talagang kung magkakaroon ng survey dyan, napakataas ng trust rating nitong si Governor Toto Tan, yung kanyang nanay na si Noronisa Tan, the incumbent vice governor, at ganoon din kay Papang Sakurtan. Basta masipag, walang problema yan. Dahil siyempre, yung kasipagan ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga mamamayan dyan sa Sulu Province. Sana suportahan to at maging magandang halimbawa ang Sulu Province sa iba pang mga lalawigan, hindi lamang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, kundi sa buong bansa. Bitaw mga kaigsunan, no? Abin yung mga kining Sulu bitaw, murag sa una pa ni Dugay na gaya ng Sulu, wala gihapon murag nang mi asenso, no? Kay lagi ang wala kayo gihatagan o tagan sa gobyerno sa Manila ang Sulu mga kaigsunan, kay lagi matud pa kay sige man sige man daw gira, sige pabuto dihas bukid, murag ganang naabay mga naabay mga gira-gira diha mao nga wala kayo nila gihatagan o tagad gikan sa gobyerno gikan sa Manila mga kaigsunan. So sa leadership, sa pamumuno sa kaatong maayong gobernador diha kining Tan family, kay labi na jud katupang sa una ang tatay na himong gobernador diha si gobernador sa una ganin sa Kurtan, ug giyang anak karon ang gobernador na pod si Governor Toto Tan, plus pa ang iyang inahan si Vice Governor Noronisa Tan. Ilagong gipang nguha nga masuportahan sila diha sa Sulu. Kay lagi ang kining nakahunauna sila nga nganong ang mga katawhan, mga lumulupyo diha sa Sulu, sige lag gunit anang nilang mga pusil, sige lag gira-gira ba. So, tingali, nagkahunaw sila kay wala gaayo maayong panginabuhi o nagkahunaw tingali po nga neglected matod pa sa matod nila nga wala maayong dili kaayo maayo ang pagtagad sa gikan sa gobyerno nato sa Manila mga kaigsunan, maong karon naningkamot sila basig mauna-unaan sa kining gobyerno sa Manila nga suportahan sila. So na-materialize na mga kaigsunan ang ilang gipangandoy nga masuportahan jud sila diha sa Sulu. So tanawa mga kaigsunan, basig mo asenso na sila, basig mo lambo na sila mga kaigsunan. So basig mawala na ang pag-ingon nilang na ay mga kaguluhan diha, na ay mga gira-gira diha sa bukid, kinsa pa may hingon nga makipagsangka
makigsangka sa atong gobyerno, makipagsangka sa kinsa na lang mo gunit og mga armas diha og ang tanan naanay kwarta, naanay mga unsa na nga trabaho ang uban diha, siyempre muadto gina sila sa makanegosyo sila, makakita sila panginabuhi, makakita sila ang ilang mga anak maka-eskwela maayo, ang ilang mga paryente diha na mahatagan og mga negosyo, mahatagan og mga trabaho. So kinsa pa may mga mo adtog bukid una makipaggera, di ba? Kinsa pa may mangidnap diha, kinsa pa may mudalag mga biktima nila diha sa bukid, kay ang tanan di naman sugod kay naa ko'y trabaho, naa ko'y negosyo. Di ba? So mao nang nahuna-hunaan sa atong leader dia, dili na sila makatulog maayo, maghuna-huna lang unsaon ka paglambo niining sulo, unsaon ka pag-asenso ning sulo. So nagpasalamat sila sa Ginoo mga kaigsunan nga karon daghan na kay mga investors nga gusto mo invest, gusto magnegosyo diha sa sulo, og ang atong presidente si Presidente Rodrigo Duterte mitabang na jud, nagipun-an na gud niya ang pangandoy sa atong mga kababayan diha sa sulo. Pinaagi lagi diha sa pagpalo-up, pag kining gi kuan gyud maayo sa atong gobernador diha, sa atong leader diha, ilag yung gipanninguha nga mahatagan sila pondo, mahatagan sila unsa-unsang mga pamaagi nga gikan sa gobyerno aron nga ang sulo mo lambo mo asenso mga kaigsunan, di ba? So karon hulaton natong mga pila ka bulan kon pila ka adlaw, pila ka bulan karon hanto magduha ka tulo ka tuig mo asenso ng sulo. Pinaagi na nilang pinaagi sa atong leader, inana atong leader nga kinahanglan mga kaigsunan, wala na ginahuna kung dili para lang yun sa katawhan sa atong lumulupyo, di ba? So mas maayo kitanawa na ng ilang panginabuhi kay sila, maayo sila, nadatoy noon sila kay daghang kay mga blessings nga gikan sa Ginoo nga hatag sila mga kaigsunan, kay lagi ang ilang tumong nga dili lang para sila para jud sa mga katawhan, di ba? Bisan pag na ay manghitabo sa taas, bisan pag na ay gira-gira dahil sa bukid, pero padayon lang gihapon ang ilang himog mga unsa-unsang mga proyekto diha sa aron nga ang atong mga lumupyo diha sa sulo dili na makahunahunag laing ba, di na makahunahunag dautan, di ba? Kay maayo man kay lagi sila dili na makahunahunag unsa-unsa, kay lagi nanay negosyo, nanay mga unsa ni nanay panginabuhi nga maayo. Ikaw gud, di ba? Na ikaw pananglit nga nanay kay na maayo na ang dalan, di ba? Unya na ay ang pier maayo na ang naanay eroplano nga mulanding sa atong lugar. Unya no kay eskwela nagmaayo ang imong mga anak, nya ikaw na kay trabaho, na kay gihatagan kag negosyo, gihatagan kag pondo di sa bukid, o niya ay imong similya, ni ay imong insurance, pananglit ang imong mga anak. Ikaw ba magkasakit na ay libre ka sa ospital, kinsa pa may tao nga na sa maayong panghuna-huna nga mugunit pag mga pusil diha, muunsa pa makipaglaban, makipaggera pa, wala na, di ba? So mao mga kaigsunan ang gihuna-huna sa atong maayong gobernador diha sa sulo, kay lagi naghuna-una sila para sa kayuhan, para sa katawhan sa ilang lumulupyo diha. Alright. Punta ka mamaya sa sulo ha. Meron ka alawas. Mukuyo ko giroplano pero barko di ko, may malipong ko. Aeroplano kami. Basta kasama ko si Papang Sakurot at si Governor Toto. Aeroplano. Well mga kabigan, ito trabaho, job opportunity. Natatawa ako dito sa isang advertisement ng isang local newspaper. Nangangailangan sila ng accounting clerk at saka cook. Pero nakalagay sa kanilang advertisement for hire. Instead na now hiring, for hire. Accounting clerk and cook. Ay, nako. Anyway, mga kabigan, ito, job opportunity sa Amerika. Napakaganda nito. Yung ProWorks sa USA, mga kaibigan, ay nangangailangan ng mga certified teachers. Pag sinabing certified teachers, ito yung mga nakapasa sa board. At mga teacher assistants at certified medical technologies.
Ito na yung pagkakataon ninyo kung gusto niyo magtrabaho sa America, the land of milk and honey. At ito ay kailangan may mga criteria ito mga kaibigan para sa exchange visitor program. Kailangan sa J1 visa to. Meron silang J1 visa. At ang pinaka-kailangan nilang posisyon sa pagtuturo o teachers ay ang subjects ng math, science, special education. Yan ang sa mga certified teachers kailangan ASAP, rush. Yung mga teacher na nagtuturo ng subject sa math, science at special education. Ngunit meron pa. Nangangailangan din sila ng mga applications sa lahat ng subjects, sa lahat ng grade levels. At yung medical technologies naman, kailangan merong with ASCP or AMT certification. American Medical blah 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 to eh. Pero makipag, you get in touch with ProWorks so you can ask for more details about itong kanilang hiring ngayon, vacancy. Basahin natin yung advertisement ay binigay sa atin ng ProWorks sa New York. In order to be considered by ProWorks for the teacher, EVP. EVP means Exchange Visitor Program. You must meet the qualification for a teaching license in primary and secondary schools in the Philippines. Must have at least a minimum 3 years of teaching experience or related professional experience. Must have outstanding references and reputation as a teacher. Satisfy the teaching standards of the U.S. state which you will teach. And ProWorks can assist with that determination. By seeking to enter the United States for the purpose of teaching full-time at a primary or secondary accredited educational institution for up to 3 years. Siyempre, mga teachers, kailangan they must possess sufficient proficiency in the English language. At sa mga medical technologies naman, you must have an ASCP or AMT certification. Have a minimum of 2 years experience in hospital setting and or private laboratory setting. Must be seeking to enter the United States for the purpose of working full-time as a medical technologist for up to 3 years. Siyempre, kailangan you must possess sufficient proficiency in the English language. Para pag kinakausap ninyo yung mga virus, germs, bacteria, magkakaintindihan kayo. At sa mga teacher assistant naman, mga kaibigan, you must meet the qualification for a teaching license in primary or secondary education in the Philippines. Must have only 1 or 2 years of experience, have outstanding references and reputation as a teacher, and must be seeking to enter the U.S. for the purpose of working full-time at a primary or secondary accredited educational institution for 12 to 18 months. Wow! At siyempre, must possess sufficient proficiency in the English language. Okay, ito ulitin natin mga kaibigan. Kailangan ng ProWorks USA sa New York to. Ang mga teachers, kailangan nila. Kailangan. And then mga teacher assistants, so assistant teachers. At mga medical technologists who meet the criteria for exchange visitor program on a J1 visa. Okay, ito na yung impormasyon. For additional information and or to apply for consideration, please go to their website at www.proworks.us. Ulitin natin mga kaibigan, maaari niyong puntahan sa website. Ito yung kanilang website, www.proworks.us. Yung spelling ng works ay W-O-R-X. Ulitin natin, www.proworks.us. Yung works, ang spelling ng works is W-O-R-X. And carefully follow instruction process or application process. At kung meron kayong mga katanungan at concerns, ay maaari nyo silang sulatan sa email address nila sa proworks at
prowrx.us. Ulitin natin sa mga gustong mag-apply bilang mga guro at assistant teacher at mga medical technologists. Sa Amerika, maaari kayong mag-email sa prowrx@prowrx.us. Yung ProWorks, ang spelling ng works is WORX. O kaya you may call Liza or Liza at 718-425-4399. Ulitin natin yung kanilang telepono. Area code is 718-425-4399. ProWorks USA. Nangangailangan ng teachers, assistant teachers at medical technologies. Yung kanilang advertisement, mga kaibigan, makikita nyo rin sa pahayagang sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bumili kayo niyan, available yan sa Zamboanga, napakadami. Diyan kila Joey. Kung na kayo nasa Pantang East, nandiyan dyan sa Giwan, sa Putik meron. Sa Yubenco Mall, nako, ubos na ubos yung dyaryo dyan. Kung kayo nasa Zamboanga del Norte, nasa Dipolog, meron tayo dyan sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Pagadian City sa Zamboanga del Sur. At sa Davao, binabaha ang Davao ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ganon din sa Cotabato City, sa Cebu at sa Quiapo. Sa Quiapo, mga kaibigan, available ang Mindanao Examiner Regional Newspaper sa labas labang ng Islamic Center. Eto ang kanilang headline ngayon, banner stories ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Police to revive war on illegal drugs. Wow, police to revive war on illegal drugs. Yan ang banner story. Tapos ang kanilang headline, political strategist ni Duterte at NIA o NIA boss sinabak o nag-resign. Ako, mali spelling nito. Carl, yung editor namin. Yung editor natin si Carl Diala, sinabak. Dapat to sinibak. Masasabak ka mamaya. Unya, bye, ay. Go Negosyo Projects for Sulu launch. Wow. Sa pang headline, regions with biggest mining activities among the poorest, says Ibon. Ayan ang kanilang mga front page story. Yung meron tayong advertisement pala. Kung gusto ninyong bumili ng bigas halal, napakamura, 850 lamang, mga kaibigan, sa isang sako. 25 kilos na to. Wholesale price yan. May halal rice for sale for only 850 pesos per 25 kilo bag. Wholesale price yan. Ako, bumili na kayo. Napakamura, napakasarap, mga kaibigan, ng may halal rice. Mas masarap pa to sa Sunrise. Available to, mga kaibigan. Tawagan nyo lamang yung kanilang bodega. 0995-520-2358. Ulitin natin, yung gustong order ng may halal rice, 850 lamang ang isang 25 kilo bag. Tumawag na kayo sa kanilang bodega sa 0995-520-2358. At inside news naman, mga kaibigan, may binibentang bahay sa Villa Teresa Subdivision sa Mercedes. 3.8 million lamang. Nako, napakalaki. 300 square meters, corner lot. Tapos yung sahig nila, may mga tiles na. 4 ang bedrooms, may 2 aircon sa 2 kwarto, isang master bedroom with air conditioning pa. Nako, bali 5 kwarto lahat, 3 comfort rooms. Yung kanilang kitchen with built-in cabinets na. Meron pang dirty kitchen, garage, and mini garden, all for 3.8 million. Ano pang hinihintay ninyo? Tawag na sa 0995-520-2358. Ayan yung broker. Yung real estate broker, 0995-520-2358. At siyempre, yung Mindanao Examiner, meron silang libreng kalendaryo courtesy of Governor Toto Tan. Libre yan, mga kaibigan. Bumili kayo ng pahayagan. At sa inside page, ARMM launches program that promotes human resource excellence. Wow! Intensified combat operation ordered versus SAYAF. Tapos yung technology tips nila.
Courtesy ng Android Pit. This is the best thing you can do to secure your phone. Isa pang istorya mula sa ARM. ARM offers 3,000 scholarship slots ba? Maganda to. Yung ARMM mga kaibigan, merong ino-offer na vacant 3,000 mga scholarship slots. Mag-apply na kayo. Pumunta kayo dyan sa ARMM sa TESDA. At maaari kayo magtanong. O kaya puntahan nyo si Director Amir Mawalil dyan sa Bureau of Public Information upang makakuha pa kayo ng karagdagang detalye ukol dito sa scholarship program ng ARMM. Importante itong edukasyon mga kaibigan. At syempre meron sila yung ating paboritong medical columnist ng Mindanao Examiner na si Dr. Willie Ong. Ang kanyang health tips ngayon, ang kanyang subject ay ubo. Ubo, coughing, tos. Ubo ng ubo. Meron daw 17 solusyon yan. Paano kung inuubo ka dahil may balahibo ka sa lalamunan? Ano kaya ang kinain mo? Baka naman kumain ka ng sweet corn, di ba? May mga balahibo yan. Kumain ka ng balot, may mga balahibo yan. Matutunaw naman yung sweet corn. Balahibo ng sweet corn. Talaga? Pero buhok pa rin yun. Di ba? Maganda yung buhok ng sweet corn. Medyo blandy. Ang sabi pa ni Dr. Willie Ong mga kaibigan, ng kanyang payo, ang ubo ay pwedeng dahil sa trangkaso. Tandaan nyo, yung ubo raw maaaring sanhi ng trangkaso o flu. Sipon, allergy, sigarilyo, pulmonya. Yung pulmonya, ito yung pneumonia if I'm not mistaken. At namamagang tonsils at tuberculosis. Wow! Tama, pag may TB ka, di ba? Pag may tuberculosis ka, alam nyo mga kaibigan, nilalagdat yan pagdating sa hapon, ubo ng ubo. Pero hindi na katulad noon. Yung TB ngayon, hindi na kinakatakutan. Dahil may gamot na ang tuberculosis in 6 months na gamutan. Siguradong gagaling ka. Sa mga sakit naman na ito, ang pulmonya at tonsillitis ang nangangailangan na inuman ng antibiotics mga kaibigan. Ang TB o tuberculosis naman ay ginagamot sa loob ng 6 na buwan. Subalit para sa pangkaraniwang sanhi ng ubo, heto ang dapat ninyong gawin. Ayon kay Dr. Willie Ong. Uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Wag yung baso. Kailangan may laman yung baso ng tubig. Pinalalabnaw ng tubig ang madidikit na plema o phlegm. Pag umubo kayo, iduraan ninyo yung phlegm. Huwag yung lulunukin. Asensya na sa mga kumakain. Meron dyan, pag inuubo, gustong gusto eh. Ew! Uminom ng mainit na salabat o sabaw ng manok. Yung salabat mga kaibigan, ito yung luya. Ginger, inhibre. Dikdikin nyo yan sa kanyang pakuluin. Ako, sarap niyan, pero huwag nyo lalagyan ng asukal. Kung gusto nyo, pigaan nyo lang ng kalamansi. Sarap, o kaya lemon. At pwede rin yung sabaw ng manok, yung native. Pero wag naman yung manok ng kapitbahay ninyo. Baka mapunta kayo sa barangay. Masarap yan, yung native na manok. Pakukuluan mo ng matagal. Pero ang sikreto dyan mga kaibigan, pag nagpapakulo kayo, wag yung high heat. Kailangan slow fire, slow heat lamang. Slow cooking. Ganyan ang sikreto ng kasi pag binigla nyo yung manok, pinakuluan nyo kagad, titigas yan. Maganda yung dahan-dahan. Yes. Pag dahan-dahan, masarap. Kasi dahan-dahan ang kanyang kulo. Tapos lagyan nyo ng patatas, wow. Lagyan nyo ng carrots, lagyan nyo ng kamatis. Lagyan ng gulay, lagyan nyo ng pechay. Sarap yan. At ang pag-iinom ng mainit na sabaw ng manok ay nagpapaluwag ng mga tubo natin sa baga. Tubo sa baga, hindi tubo sa ulo. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, ito dapat to kay Brother Abdel. At saka kay Brother Philip Aboy, yung manager namin. Itigil ang paninigarilyo. Hoy!
umiwas sa mga bisyo. Philip, Aboy, pati Abdelaziz, wag na kayo manigarilyo, no? Makakatipid pa kayo. Tapos uminom ng vitamin C para lumakas ang ating immune system. Maraming vitamin C. Huwag kayong bibili ng mga branded, mahal yung branded. Bumili kayo ng generic. Ang generic name ng vitamin C is ascorbic acid. Hindi muriatic acid, kundi ascorbic acid. At uminom ng tsaa. Tsaa, yung tea na may honey at lemon. Mabisa ang honey sa pagkalma ng naiiritang lalamunan. Ang lemon naman ay source ng vitamin C. Pero doktor, napakamahal naman ng honey. Ang isang maliit na bote niya nasa 1,000 na. Speaking of honey, ako dyan sa Zamboanga, marami nagreklamo sa atin. May nagbebenta ng honey sa sidewalk. Isang lapad, 150. Nako, huwag kayo maniniwala. Hindi puro yan. Purong asukal na brown yan. Hindi tunay na honey yan. Wala kayo mabibiling honey na halagang 150 lamang ang isang lapad. Ang original na honey, talagang napaka yan. Pag tinumba-tumba mo yung inaalog mo yung bote, talagang napaka sticky. Sticky. Sticky siya. Tapos pag amoy niya, medyo amoy brandy, amoy alak. Yan ang Malapot ka. tunay. Malapot na malapot. Yan ang tunay na honey. Pag walang honey, okay lang. Aminon na lang kayo ng tsaa. Green tea, and the best. Wag yung black tea, green tea. O kaya kung meron kayong konting salapi, kwarta, yung ginseng tea. Napakalusog sa ating katawan. At ang ikalimang payo ni Dr. Willie Ong, uminom, ika-anim, umiwas ng nakaka-allergy na mga kung ano-ano, mga bagay. Maraming ubo ay sanhi ng allergy. Pwedeng magkaroon ng allergy, mga kaibigan, sa usok, sa balahibo ng pusa at aso, sa matatapang na pabango, at sa pollen mula sa halaman. Pollen, ito yung nasa bulaklak. Nasa buyak-yak to, mga kaibigan. Ito yung nililipad. So maaari kayong magkaroon ng ubo. Dito ako nagkaroon ng COPD dito sa balahibo ng pusa. Hinahalikan ko yung tiyan ng pusa Talagang hinahalikan ko, talagang kinikiliti ko na kinakagat-kagat ko pa. Ayun, nagkaroon ako ng asthma, COPD, nako. Chronic pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease. Tamo, nabubulot tuloy ako dahil sa balahibo na nasa lalamunan ko. At yung gamot para sa ubong may plema. Ito, pakinggan niyo, mga kaibigan, sa mga gamot para sa ubong may plema. Pwedeng uminom ng gamot tulad ng carbocysteine, ambroxol at lagundi. Huwag kayong bibili ng nung mga branded na cough medicines, napakamahal. Kunin niyo palagi yung generic. Alam niyo, mga Pilipino, pag sinabing branded, nako, bilis. Kahit mahal, bili. Sabihin, nako, hindi kasi mabisa yan. Hindi, huwag kayo maniniwala. Ang napakamahal ng mga branded dahil may brand yan Yung may mga pangalan yan, may mga trade name yan, may mga pangalan yan na galing pa sa ibang bansa. Pero ang ingredients niyan kapareho lamang ng generic. Mas mura yung generic. So ulitin natin, para sa mga ubong may plema, maaari kayong uminom ng gamot tulad ng carbocysteine, ambroxol at lagundi. Itong lagundi, maganda to dahil magaling to para lumabnaw ang mga plema. Ngunit huwag gaanong umasa sa mga naturang gamot dahil tubig pa rin ang mas mabisa. At para naman sa mga ubong tuyo o dry cough, ang nakaka-istorbe pag umuubo ka, para kang asong tumatahol Ang gamot naman dyan, mga kaibigan, ay yung tinatawag na butamirate citrate o kaya dextromethorphan syrup. Para tong tong brand na to, pero marami to, mga kaibigan. Bilhin nyo yung generic, mas mura. Kung allergy naman ang sanhi ng inyong ubo, ay maaari kayong uminom ng diphenhydramine. Diphenhydramine. At ilabas ang sipon. Siyempre, pag nagkakaubo ka, may sipon. Kaya ingat kayo, mga kaibigan. Pag may sipon kayo, huwag kayong tawa ng tawa. Baka lumubo yung sipon ninyo.
Ha? At saka, siyempre, alam mo, pag natatawa ka, may sipon, lumalabas sa isang butas ng ilong, lumulobo yan. Di ba? At saka pag umuubo kayo, lagi niyong tatakpan yung inyong bibig. Kasi kahit hindi niya makita, ito karaniwang problema to sa mga maraming Pilipino. Pag umuubo, hindi tinatakpan yung bibig. Kaya yung mga bakterya parang nagdi-deploy yan eh. Hindi natin makita sa mata, pero nakakahawa ang ubo na may, pag lumabas sa ating bibig. Kaya dapat lagi nakatakip yan ang inyong panyo, wag kamay. Kasi pag nakatakip sa kamay ninyo, makikipagkamay kayo. Oy, nakita nyo si ninyo, pare ko, kumusta? Nakipagkamay kayo. Pala, umubo na yun. Di nalipat na kagad sa kininyo yung bakterya. Minsan, pag umuubo tayo, talaga may lumalabas na plema, nakakahiya yan. So, lagi nating takpan ang ating bibig pag tayo'y umuubo. At kung ikaw naman ay may sipon, suminga ng madalas para hindi tumutulo ang sipon sa iyong lalamunan. Ako, ito pa isang nakakadiring trait ng ilang mga Pilipino. Pag may sipon, talagang tas nilulunok di ba? Nilulunok yung sipon. Di ba, nahahalata niya. Minsan, meron kang makikita katabi mo sa jeep o sa gano'n. Tapos, lulunukin. Minsan, iduluwa. Di ba, suminga na lang kayo. Bumili kayo ng mura lang naman yung tissue. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, umiwan sa mauusok na lugar. Pwedeng sumakay sa mga air-conditioned na bus at jeep. At huwag din gaanong maglakad sa lansangan, umiwan sa mga taong naninigarilyo. Yung second-hand smoke, napakabagsik yan. Mas matindi ang epekto niya sa mga taong hindi naninigarilyo, yung mga nakakalanghap ng usok mula sa isang taong nagsisigarilyo. Tapos sabi pa ni Dr. Willie Ong, lumanghap ng mainit at basang hangin. Dahil pinapalawag dito ang plema sa ating mga baga. Pero mas maganda yung mag-jogging na lamang kayo para bukas ang baga ninyo. Pwede ka rin manatili sa banyo kung saan ay dumadaloy ang mainit na shower o gripo. Nako, sa Zamboanga City, hindi pwede yan. Dahil sa sobrang kainutilan ng Zamboanga City Water District, yung mga tao sa Zamboanga hindi nakakatikim ng shower. Dahil yung gripo, walang tubig na lumalabas na malakas. Mas malakas pa yung ihi nung kabait na aming bahay, kapitbahay na bata. Nakakatikim lamang ng shower sa Zamboanga yung merong mga booster pump na mayayaman at yung mga nagpupunta sa hotel. Sabi sa bahay namin, ang ginagawa ko, yung isang galon, butas-butas yun, binutasan ko. As pinupuno ko ng tubig yun, may shower ako. Pero kaya ganyan tapos kung magkwento yung Zamboanga City Water District, akala mo napakaganda na ng kanilang sistema. Yan, yung usok daw mga kaibigan ay nagpapalabnaw sa ating mga pleba, yung usok mula sa hot shower. Kung wala kang hot shower, magpainit ka ng tubig, magpakulo ka, buhos mo sa balde, ayos, timplahan mo, okay na yan. Tapos sabi pa ni Dr. Willie Ong, tignan kung may iniinom kang gamot tulad ng ACE inhibitor para sa alta presyon dahil pwede itong magdulot ng ubo. Nako, itong ACE inhibitor, maintenance medicine to sa mga may mga high blood. Kailangan na araw-araw umiinom sila nito. Alam niyo mga kaibigan, yung ACE inhibitor ay mga gamot to na nagtatapos sa salitang pril. Tulad ng imidapryl, enalapril. Yan ang mga, basta merong pril. Ibig sabihin ng ACE inhibitor yan. Gumamit ng dalawang unan sa gabi. Kung may allergy ka o sipon, makakatulong ang paghiga sa medyo mataas ang iyong ulo. Masarap naman talaga basta mataas ang iyong ulo, lalo na kung nakapatong sa malambot na tiyan. Malambot at makinis na tiyan. Okay ka dyan. Drink Yakult every day. Tapos kailangan din gamutin ang pangangasim ng sikmura dahil pwede itong magdulot ng pag-uubo. Dahil yung asido mga kaibigan sa ating sikmura, isa yan sa mga causes ng ating pag-uubo. At yung ika-15 tips ni Dr. Willie Ong, magpabakuna laban sa flu at pulmonya kung ikay nasa lampas sa edad 60. Abdel magpa-flu vaccine ka na. Meron yan. Kaya lang medyo may kamahalan mga kaibigan yung flu vaccine.
Nasa mga 600 yata to, 650. Pero pumunta kayo sa center. Magtanong-tanong kayo mga kaibigan. Umiwas sa sakit. Kung ikaw ay may sakit na tulad ng alta presyon, diabetes, dapat umiwas na magpagod sa gawain at huwag pupunta sa lugar na may mga raming usok, lalo na sa mga may nagbabarbecue. At sa huling tips ni Dr. Willie Ong, magpahinga at matulog ng mahaba, maaga. Ito ang pinakamabisang payo sa lahat ng mga upang makarecover ang inyong katawan. So yan, nasa Mindanao Examiner Regional Newspaper yan mga kaibigan. Yung bumibili ng mga dyaryo, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper, guntingin ninyo yung mga health tips na binibigay ni Dr. Willie Ong. Dahil gupitin ninyo, ilagay nyo sa isang notebook para from time to time mababasa ninyo, at least meron kayong reference kung anong inyong dapat gawin. Dahil bukod kay Dr. Willie Ong, meron pa tayong recipe chicken soup with miswa and patola. Sarap nito. Chicken soup with miswa and patola. Mga Sambongueños hindi masyadong kumakain ng miswa. Hindi mahilig yung mga Sambongueños sa miswa. Ang gusto nila pansit. Pansit bihon. Lalagyan pa ng ketchup. Di ba mga kaibigan? At siyempre sa Cebu Examiner naman, Philbox ayaw tuos sa pagpanghadlok sa social media kalabot sa The Big One. Yung mga lumang pera nyo, yung mga paper bills, meron ng mga bagong paper bills. Meron kayo hanggang katapusan nitong Marso upang palitan yung mga old bills niyo sa Central Bank. At siyempre, Paris Agreement on Climate Change kilagdaan na ni Duterte. Maayo kayo gusto na mga, di ba? Katubot tong ingon silang napay mga kwarta dihang katong luma-luma na hibalo na sayaw naman to, di ba? Napay mo chance nga hanggang hantod karang katapusan na lang karong tuiga karong Marso mga kaigsunan para makambyohan na doon na dito ato ta sa Bangko Sentral o sa mga bangko. Pwede na nilang kambyohan ang atong mga kwarta. Kalami kay mga kaigsunan nila binadugtong mga teacher po diha nga gustong magtrabaho dito sa US mga kaigsunan na nakutyan dollar ko na, di ba? Natay mapadala sa atong mga pamilya, di ba? Sa atong mga paryente kay dako-dako bang sahod mga isunan. Unya napakoy nakabasa-basag newspaper ang army pod magkinahanglan og kuan kining sundalo, di ba? Magkinahanglan sila sundalo bale 13,000 tung kuhaon daw sa army. Unya ato lang mo diri ka sa Mindanao, ato lang mo dito sa Cagayan de Oro. Diha sa ilang sundalo diha brigadier sa Cagayan de Oro og mangutanan lang ta dito kay lagi kinahanglan nila og 13,000 kapin nga mga bag-ong sundalo. Siyempre, batanon pa 18 to 24, 26 years old ang ilang panghuhaon. So katong mga high school graduate o na ay tungtong og mga second year college o college ba nakahumantag sa kurso, pwede tang magsundalo mga kaigsunan. Hapit na din matapos na dun. At tapos na ng atong tulumanon mga kaigsunan, no? But anyway, dili pa tama namilit. Gusto ko munang batiin ang isang tagapakinig natin dyan sa Holo. Nagtitag sa atin kanina, nakikinig daw sila si Melda Diong. Salam daw anon kay mo Melda Diong, mauna ka mga waktu ini and continuing pag dungog mo ha programa na ito ni. Ito po, kini ang inyong kauban, inyong parente, itom lang mga kaigsunan, pero wala may muingon nga mayon sila nga black is beautiful. Abdel Disa, ingon nga manamilit og mayong hapon kaninyong tanan. Ano daw yung black is beautiful Depende kung anong black yan. Pero talaga naman, black, white, beautiful, lahat yan. Para sa atin lahat. Anyway mga kabigan, talagang wala na kaming oras hanggang sa susunod na bukas. At nais tayong pasalamat sa lahat sa aming sponsors, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, sa ProWorks USA, kay Governor Toto Tang, kay Papang Sakurtan sa Salud Provincial Government,
sa ARMM kay Governor Mujib Bataman, sa Bureau of Public Information kay Director Amir Mawali. Wala na tayong oras. Ayos nating pasalamat. Thank you very much mga kaibigan. Hanggang sa susunod. Dito lamang sa Radyo Mindanao, the best. Ito po inyong Balingon, Alasinto. Nagsasabing, I love you, mama. Chup chup.